Hi everyone! Welcome to the Empath Art, guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit, guys, send me messages. Anong love connections ito, lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, mga gabay, mga leksyon, anong love life, anong story ng love life ito. Spirit, guys, send me messages. Five of Wands, Justice, Devil, Four of Wands, Temperance, the World, Wheel of Fortune, Queen of Pentacles. Nako, malakas ang energy dito na merong reconciliation. Merong pagbabalikan na mangyayari. And this is about long distance relationship. The World. Five of Wands, Devil. Somehow naging toxic ang inyong relasyon. Maaling long distance kayo pero ang nangyayari away-bate. Syempre kapag long distance minsan hindi talaga may mga misunderstandings kasi kung nag-uusap lang kayo through chat, through video call, malayo kayo sa isa't isa, maraming mga misunderstandings or pwedeng na misinterpret ng person mo yung mga sinasabi mo, pwedeng na misinterpret mo yung mga sinasabi ng person mo sa'yo, kaya nagkakaroon kayo ng gap o ng misunderstanding na hindi naman pala yun yung nais niyang sabihin o ipahiwatig pero nagkakaroon ng confusion or yun na nga nami-misinterpret, kaya minsan nagkakagulo, nagkakaaway, away-bate, ganun na nangyayari sa inyong dalawa. May mga times pa nga dito that I can sense na matagal, no? Or may mga panahon na ghosting. Siguro kapag mainit ang ulo ng isa, ayaw ka muna niyang sagutin. So, ginaghost niya muna yung mga messages mo. Binabasa niya lang or minsan hindi na nga pinapansin. Tapos, medyo matagal sumagot, parang ganon. Pero, dun sa tagal na ng inyong relasyon as long distance, dun na rin masasabi na injustice, ibig sabihin, natitimbang na rin sa puso't isipan ng person mo na kulang ang buhay niya, kulang ang araw niya kapag hindi ka niya nakakausap. No, kaya doon sa puso't isipan niya, ikaw pa rin yung hinahanap niya. Ngayon, meron din dito, maaaring napapagtalunan ninyo kasi kung matagal na kayong long distance, kailan ba kayo magmi-meet? Kailan ka ba niya pupuntahan? Kailan ba kayo magiging together physically? Kasi nga, together nga kayo, kaso lang, syempre, malayo nga sa isa't isa. Pero yung together physically, yung magkasama talaga kayo, no? Minsan, ayan, temperance dito. Kailangan nyo lang ng patience. Kasi parang nawawalan na kayo ng pasensya, naiinip na kayo sa tagal ng inyong relasyon at hindi pa rin kayo magkasama. Maraming mga pagkakataon na dapat magkikita na kayo pero hindi natutuloy, palagi nauudlot. No, kailangan lang ng patience dito. And yung Four of Wands dito, this maaring nagkahiwalay kayo at nagkabalikan at magkakaroon kayo ng reconciliation or reunion, or maaari namang itong Four of Wands na to, ibig sabihin na to, ito na yung tamang pagkakataon na para kayong dalawa ay
magkita, mag-meet. Pupuntahan ka na niya, temperance, sa tamang panahon. Nandyan, ibig sabihin yan, mapagpasensya ka lang, yung proper timing, yung perfect timing, divine timing para sa inyong dalawa ay mangyayari din. Minsan talaga nakakainip na, 'di ba? Ano ba, parang ganito na lang ba, long distance na lang ba? Pero be patient lang kasi minsan kapag minamadali mo, hindi pa pala yun yung tamang panahon, hindi rin magiging maganda ang kalalabasan. Pero when the right time comes, 'di ba nga sabi nga, beautiful things will happen when God says it's time. No? So, mangyayari yan in its divine timing na magkikita na kayong dalawa at magkakasama. You will be full of love and abundance. Mararamdaman mo talaga yun at talagang andyan yung presence niya, in yung love niya. You will feel a lot of joy and abundance. At magkakasama kayong dalawa, you will have good fortune. You will have good life together. Kasi maybe ito na yung tamang panahon na magkakasama kayo, mas makikilala nyo ang isa't isa, mas mapapamahal kayo sa isa't isa. Kasi hindi lang yung usapan na yan ay, diba, through online na lang. Kundi yung heart-to-heart conversations, harapan na, you will feel the energy of love. And yung Four of Wands dito, maaring this will be an engagement. No, engagement to. Kaya malakas talaga yung energy dito. Just be patient lang, lalo na kung nandiyan kayo sa long distance relationship. More messages sa Spirit Guide. Send me more messages about these love connections. More two messages sa Spirit Guide. Okay. Ayan. Napakaganda talaga ng mensahe para sa inyo. Ace of Cups and Two of Cups. Full of love and joy and being together. Ayan o, kapag nag-meet na talaga kayo ng person na to, yung sinasabi ko nga engagement na yan, Ace of Cups, it will be the start of your everlasting love. Two of Cups dito, you both share the same feelings of love and joy, the energy of love, and you're being happy together na. Wag lang mainip. Minsan talaga, parang lumilipas pa mga taon bago kayo magkita. Pero when the right time comes, yan na. Ito na yun yung magandang pagsasama, magandang panimula. Being together, physically. At yun nga yung mauwi nga yan sa engagement. Oh, napakaganda. Tapos nandiyan pa yung Wheel of Fortune. Maganda yung kapalaran at maaari nga tong taong to kapag pinuntahan ka na niya, mimit ka na niya, especially kung nandito ka sa Pilipinas, isasama ka na niyan kung saang bansa siya nakatira at malakas ang energy dito na nako, ibang lahi ito o foreigner ito, AFAM, o diba? Yan. So napaka ano ng energy dito, energy of love, napakalakas ng energy of love. It is safe for you to love, open your heart to give and receive this highest energy of all. Diba? Binabanggit dito yung love is the highest energy of all because love conquers all. Love conquers the distance, love conquers everything. And through love that you will be together, through love you will achieve so much happiness with this person. Okay, so it is safe for you to love.
Because when your heart is open in loving, you will receive so much joy and abundance because this is the highest energy of all. Okay, so dapat palagi tayo nandun sa feeling of energy, of vibration of love, of joy. No, every day, being grateful sa lahat ng mga kahit maliliit na bagay sa buhay natin. Pagpasalamat natin yung being grateful. We are in the vibration of love and we attract so much blessings. Kaya kung nandyan ka, nararanasan mo yung pain, you are heartbroken, turn that pain into, God will turn that pain into grace. I-let go mo lang kay God. Hayaan mo na siya mag-handle ng pain mo. Papalitan yan ni God na so much happiness. Magtiwala ka lang. And it's perfect timing. Darating sa'yo yung isang napakagandang bagay, isang napakabuting tao na magmamahal sa'yo. Maniwala ka lang. Okay? So yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.